Ma'am, magandang hapon. Welcome po sa Sining Pilipinas. Pwede pong magpakilala. Bumati sa mga manonood. Good afternoon. Ako po si Isa Rodillo. Isa akong visual artist. Ang aking subject ay acrylic pouring. So, ma'am, pag-usapan natin diretsahang tanong, kailan ka nag-start sa iyong art journey? Kailan ka nagsimula? Ah, Nag-start ako sa aking art journey noong 2018. Kasi nagtrabaho ako sa manufacturing for 20 years under ng isang Japanese firm. Kaya yung aking training ng discipline ay nadala ko sa art. So 2018, nag-umpisa akong mag-drawing sa wood dahil abundant yung supply ng wood sa amin dahil meron kaming fabrication. Wood burning yung tawag. So hindi ako kagaya ng iba na sobrang hirap na wood burning. Gumagamit ako ng wood burning tool. Pyrography tool yung tawag sa kanya. Ito ba yung parang soldering gun or soldering pen? Hindi siya kagaya ng soldering pen kasi ito pwede mong i-adjust yung heat setting. Okay. O, kasi since hardwood yung ginagamit ko, mas intense yung heat na kailangan ko kesa sa soldering gun. Kasi ang soldering gun, ganun lang yung heat niya. Pagka ginamit mo siya sa hardwood, hindi siya masusunog ng pantay. So, pagka gumamit ka ng hardwood, yung matigas na parte ng kahoy, mas mainit kailangan para masunog. Tapos yung bandang... Para mas rumihistro, no? Para masunog yung kahoy, mas madarken yung wood. Pagka nasa outer part naman, yung malapit sa balat, kailangan medyo lighter. So, ibabalance mo na yon para yung drawing mo from gitna hanggang dulo, isang kulay lang siya. So, basically, toning na yan. Toning. Oo, makukuha mo yung tone na gusto mo. Okay. So, nag-start ka sa wood burning, ano pa, bago ka nakarating sa pouring? Kasi hindi ako tumagal sa wood burning kasi medyo mausok. So, meron akong sakit sa ilong na hindi naging maganda yung resulta. Laging sumasakit yung ulo ko. Tsaka masyadong matagal yung proseso. Kailangan kong maghanap ng ibang art para naman yung akma sa akin. Okay. Although nag-enjoy ako talaga at maganda naman yung outcome. Nag-research ako ng resin. So, resin pouring combined uli sa wood. Pero nakita ko mas maganda siya diretso sa canvas. Pero nahirapan akong gawin yung gusto kong composition kasi ang resin ay self-leveling. Okay. So, pag nilagay mo yung resin sa canvas, ang kaya lang niyang i-retain ay hanggang 2 mm na thickness. Okay. Kung free falling ha, walang dam sa gilid. So yung composition, pag nilagay mo, may kasamang kulay, tatapon siya. So kung gusto mong gumawa ng ganitong composition, hindi ko siya magagawa kasi umaagos siya ng dire-diretso. So, nare-retain lang kulay. Tutulo siya ng tutulo, oo. So, hindi ko nagagawa yung gusto kong composition. Then, nag-research pa ako, nakita ko nga, meron palang gumagawa sa ibang bansa ng acrylic pouring, then sa kanila nilalagyan ng resin on top. So, doon nag-experiment ako nagamit ko yung background ko ng chemical engineering. Naghanap ako ng mga ingredients at kung ano-ano mga paint medium na pwedeng pagsamasamahin para ma-attain ko yung ganitong style. May gumagawa nito sa ibang bansa pero yung mga ingredients nila hindi available dito sa atin. Yung mga paint medium na ginagamit nila. So, medyo naging challenge sa akin nung una kasi kailangan kong mag-experiment, gumastos ng malaki. Ang mamahal na mga paint mediums na available dito sa atin. So, kailangan kong magtapon talaga, merong hindi po pwede, bibilihin mo siya, malalaki yung containers. So, marami akong nasayang. Walang tingi eh. May bar talaga. Yeah, oo, kung galon siya, o kung 2 liters o quart ang available. So, marami akong nagastos. Sabi ko nung una, ang laki na nagagastos ko. Parang mahigit na ng 20,000. Hindi pa ako. Ano pa lang yan? Wala pa. Oh, yeah. Oo. Wala pa akong nabubuo. Yung target ko na composition, hindi ko pa siya nagagawa. Pero sabi ko,
hindi na ako pwedeng tumigil, too late na. Kailangan pangatawanan ko 'to, kailangan makagawa ako. So, nagdire-diretso ako hanggang sa makuha ko nga yung aking gusto, yung aking gustong mangyari doon sa aking art. Pero since then, hindi pa rin ako tumigil kasi doon sa aming trabaho, ang motto namin tumiim sa akin talaga yun na kailangan continuous learning. So until now, kung makikita mo yung facing, nag-iiba-iba pa rin yung mga ginagawa ko. Kasi yung aking pag-aaral, yung aking pagre-research. Part pa rin ng learning process. Yes. Continuous learning Hanggang process. ngayon, nag-aaral pa rin ako, nag-e-experiment pa rin ako. Natutuklas ako, napaka-enjoying, napaka-satisfying na makakita ka ng mga kakaiba doon sa chemical reaction. Hindi kagaya nung sinasabi ng iba na ang acrylic pouring ay buhos-buhos lang. Oo nga eh. Yeah. Yun yung gusto kong itanong kasi maraming nagsasabi na ang pouring medium or ang pouring process ay parang random art na wala kang control. So kung ano lang yung maging reaction or maging timpla ng kulay, kombinasyon, wala kang control doon dahil random lang, binuhos mo lang sila. So, any take on that? Yeah, kasi kung binuhos ko lang to, hindi ko ma-attain yung ganitong composition. Unang-una, kailangan i-consider mo dito yung viscosity. Yung tamang lapot at labnaw. So, yung ganito, hindi lang siya isang labnaw. Kailangan i-consider mo din yung specific gravity. Ano ba ang ilalagay mo sa ilalim? Pag mabigat ang specific gravity ng pintura mo, lulubog siya. Ano ang ilalagay mo sa ibabaw niya? Paano gagawin ko para hindi maghalo? Pag pinaghalo ko ang dilaw at blue, magiging green. Ang red at green, magiging brown. Pero pinaghalo ko siya, hindi siya nag-iba yung kulay. Na-attain ko yung ano. So, yun yung ng matyaga na pag-experiment. Hindi pwedeng ihahalo mo lang. Yung process, may nakakatuwa kasi malimit na tanong sa akin, gaano mo kabilis gawain yan? Nahahasap sila. Kailangan ko itong tapusin sa isang araw eh. Kasi, matutuyo yung pintura sa gilid. Magkakaroon siya ng tutong, merong crust, magkakaroon yan. Nilagay ko dito yung pintura, hindi ko siya tinapos, tutuyo ito. Magkakaroon siya ng matigas na parte at nakamarka yan, hindi mo makikitang pantay. Yun. Yeah. Pero, yeah, di ba? Pero hindi yun natapos doon. Tinapos ko to ng isang araw, pero before this, meron akong pag-aaral na ginawa. Para kung ma-attain yung ganitong composition, ano-anong kulay ba ang dapat kong gamitin? Gaano ba kalapot ang dapat kong mixture? Ano ba ang ilalagay ko sa ilalim? Gusto kong palabasin yung blue. Anong ilalagay ko sa ilalim? Gusto kong ilagay yung yellow sa ibabaw at hahaluan ko ng red, pero gusto ko nakikita pa yung yellow, hindi siya magiging orange. Hindi sila mag-mix. Yeah. So, nakita mo to dito. Itong kulay na to, meron siyang yellow, meron siyang orange, at saka meron siyang transparent red. So, napalabas ko siya, meron din siyang turquoise blue. So, meron siyang mga 7 na colors aside from black and white. Yun yung sinasabi ko na hindi pa tapos doon. Kasi before ako nagbuhos, the actual pouring itself doon sa canvas, kailangan kong tapusin. Hindi nga pwedeng tumagal yan ng mga 2 oras eh. Sa ganitong, yes, dahil siya matutuyo. So, yung before that, hindi nila nakita. Ang nakita lang nila, yung tinapos ko to within 1 day na ganitong kalaki. Nagtimpla ako, kailangan ko pa itong isettle. Kasi may bubbles. Kailangan mamatay muna yung bubbles bago ko siya ilagay dito. Or else, paglagay ko siya dito, andito yung bubbles at natuyo, magkakaroon ng puti-puti at butas-butas. Kasi puputok yung, magkakaroon ng pores, parang tagihawat ka. Magamit ka ng blowtorch to remove the bubbles? No. Hindi. Kasi pag nag-blowtorch ka, sinunog mo yung pintura. May chemical reaction? Yes. Chemical reaction, merong fumes. Okay.
masusunog din yung surface, kung ano yung nasa ibabaw mo na pintura. So, hindi magiging maganda. So, kailangan tama yung timpla mo para hindi siya mag-bubbles. So, yun yung ganun. Sinasabi natin dito na hindi lang siya basta isang araw kasi yung preparation before that, like sinasabi mo, yung mixing ng pintura, ng chemicals, yung study, Yes. di ba? Yung kung anong kulay o anong chemical yung nasa unang layer, then yung next. Kailangan mo magawa ng samples. Mhm. You have to dry the samples para makita mo kung tama ba yung perception mo na inilagay ko sa ilalim, lalabas ba ang blue? Nilagay ko sa ibabaw ang pula, lalabas ba ang pula? So, kailangan mong i-balance yun. Ito yung proseso na hindi kayang gawin sa AI, no? Yeah. Kasi kailangan mo makita yung actual na output. Mm-hmm. Diba? Yung idea mo, yung perception mo na unahin ko yung color na ganito, sunod yung ganito. Mm-hmm. So, dapat talaga magawa mo siya actual. Yeah. Sa totoong buhay. Kailangan mong i-try yan. And to, yung pag matagal mo nang ginagawa, so mamememorize mo na. Kung gumagawa ako ng series talaga, more on sunod-sunod. Gumawa ako ng, meron ako exhibit, 5 ang kailangan ko. So, gagawain ko yung 5 na yon sunod-sunod. Kailangan naka-ready na yung canvas ko para yung pagkakasunod-sunod din ng pintura. Yun at yun na, di sali mong series na. Yes, oo. Yun, sila din yung gagamitin ko. Aaralin ko lang kung para maiba ng konti dun sa susunod, iba naman yung ilalagay ko sa ibabaw. Yung dating nasa ilalim, ilalagay ko siya sa ibabaw. So, another experimentation yon, another risk. Yes. Kasi hindi mo pa na-check talaga. Oo. Wow. Galing. Yung mga ganitong artwork mo, gano'n nakalaki yung pinakamalaki mong nagawa? Nakagawa ako ng pinakamalaki na 60 inches by 90 inches. Yung collector ko na yon, pinalitan niya yung mga artwork niya sa bahay. Kasi ang sabi niya, malungkot. Okay. Sabi niya, kasi pag nakikita ko yung artwork mo, parang nabubuhayan ako ng loob. Yeah. Parang nasa-set yung mood ko sa isang araw. Alam mo yung colors? Yes. Yung explosion of colors? Yes, oo. Yung pagko-combine ko daw ng colors, parang nagiging nabubuhay siya, nasa-set yung kanyang mood. Yung collection niya actually naka-8 na siya sa akin. Wow. Oo. Yung una, kumuha siya ng 3, parang fundraising of an organization. Then, after 2 years, kumuha uli siya kasi pinalitan niya nga yung sa bahay nila. Tapos, nag-aral sa college yung anak niya, kumuha sila ng kondo. Sabi niya, gusto ko ma-inspire yung anak ko pag gising niya sa umaga bago siya pumasok sa school. Gusto ko masaya yung nakikita niya. Yes, so maset yung mood niya for the day. So, kumuha uli siya ng 2, nilagay niya sa kondo. And pinaka-recent niyang kuha sa akin, nagtayo naman siya ng business na salon. Yung salon niya, sabi niya, parang gusto ko ng good vibes. Maka-attract ng customer. So, kumuha siya uli ng isang 3x4, 3 feet by 4 feet, na gusto niya naman makulay. So, nilagay niya yun sa tabi ng mirror, yung mirror ng salonin, malaking mirror, na nagre-reflect, parang nilagay niya dito, pag nakatingin ka sa mirror, 2 yung makikita mong painting. Na painting na. Yes. Kasi mirror nasa mirror na siya. So, yun yung ng puso, nakakataba ng puso, kasi meron palang epekto na sa kanila. Yes. Merong positive na effect na hindi nakikita nung iba na nakakatulong pala sa kanila sa bukod sa pagiging eye candy or yung aesthetically good, merong may psychological and emotional effect sa tao. Yun yung pyesa. Diba? Ganon. Yeah. So that's the power of art. Yeah, diba? Oo. Yung isa sa kapangyarihan ng sining, iset yung mood, diba? Tapos, i-uplift yung condition o yung pag-iisip, the way we think, condition para sa umaga. Set yung mood mo, magiging happy, positive, yung outlook mo sa buhay. Yeah. Saka nakakatulong sa bawas sa stress, pagbawas ng stress. Therapeutic din. Yes. Oo. In a way, kasi nung bago ako nagsimula, meron akong na-diagnose ako ng isang illness.
Pero sabi ko nun, kailangan bago ako maging invalid, yung hindi na ako makakagalaw. Meron akong maiwan na legacy sa family. Yun lang yung intention ko nung una eh. Gusto ko, pagka wala na ako, kasi sakit ko parang ano eh, parang ang perception ko parang, "Oh, mamamatay na ako agad." Yung gano'n. Gano'n. Kasi gano'n kagrabe yung interpretasyon ko na hindi naman pala dapat. So, pag namatay ako, gusto ko meron akong maiiwan sa family. Pag nakita nila 'to, maaalala nila ako. So, nag-turn into art ako. So, nung nakita ko 'tong pouring, sabi ko, ito na. Gagawin ko puro masasaya yung kulay. Kasi since konti na lang yung natitira ko sa mundo, natitira kong buhay sa mundo, gusto ko yung buhay ko na natitira na yon, spend ko ng masaya. Kaya ang mga kulay ko noon, puro mga vibrant. Red, blue and green, yellow. Yun yung masasayang kulay. Pero as I go on, merong lumalabas na, parang iba ang dating ng black. So, yung gawa ko, merong times na may gusto kong gamitin yung black. Parang sabi ko, uy, hindi na siya masaya. Doon ko na-realize na hindi pala yung buhay natin, hindi forever. Hindi natin kayang kontrolin na lagi siyang masaya. Kasi andun na yung emotion ko pala. Meron times na depressed ako. Hindi ko napapansin. Lumalabas sa art ko. Yung choice of colors ko, lumalabas dun sa art ko. Maitim, madilim, pero may ginto. Yes. So, parang naisip ko na kahit na maitim, kahit na depressed ako, kahit na parang dumadating yung araw na down ako, na nawawalan ako ng pag-asa, merong sumisilip na ganon. Silver lining. Yeah, silver lining. Oo, di ba? This time gold. Yeah. Pero hindi. Gold lining. Ang bagyo nga may pag-asa, di ba? So, yun yung nare-realize ko rin na hindi lahat ng... Tsaka yung nakita ko nun yun sa SM MOA Art for Everyone. Yes. Yung inabutan ko rin, kulay black, di ba? Yung Oo. soul. Yeah. So, elegant. May elegance yung black. Oo. Di ba? Aesthetically, maganda siya sa kahit saang wall. Tapos yun nga, yung sinasabi mo na nagre-reflect doon pala yung emotion mo at the time being na ginagawa mo siya. Di ba? Hindi ka aware na yun pala yung nangyayari. Pero, ang ganda. Di ba? So, yun nga, dahil kahit, gaya yung sinasabi mo, kahit na madilim na ang paligid, time will come na mayroong silver lining or kumbaga may sinag pa rin ng pag-asa eh. Diba? May ginto pa rin na matatanaw. Can I show you one painting? Sure. Okay, ma'am, ano po yung hawak ninyong painting? Ito yung isa sa bago kong series na ginamitan ko ng black, blue at saka ng gold. Kasi hindi naman maikakaila na medyo nagsimula ako ng late, kaya medyo I'm on the edge of turning senior. Turning senior. So, yung age ko, meron akong fear. Lumabas ngayon yung fear ko na pagtanda, anong mangyayari sa akin? Kasi yung nanay ko ngayon ay 94. She is invalid, bedridden. Hindi na siya nakakagalaw. Kailangan mo siyang subuan para kumain. Kailangan mo siyang palitan ng diaper. Kailangan siyang paliguan. So, yun yung fear ko. Paano pag ako ay naging ganoon yung stage na kailangan na akong paliguan, kailangan na akong subuan para kumain. Natatakot ako na dumating ako doon sa age or sa situation na yon. Dito sa painting na to pinakita ko kasi yung black nagsisignify ng fear. Pero kailangan ko pa rin kalmahin yung sarili ko. Hindi pwede akong tumigil. Natakot ako hanggang doon na lang.
kailangan ko pa rin, kaya yung blue nandun, kalma ka lang, kalma ka lang, kaya mo yan, ganon. Despite of that, sila na nasa paligid ko, hindi nila nakikita yun sa akin. Kasi I stand elegant. Hindi ako patitinag. Okay. Pero deep inside, andun yung aking fear, andun yung aking weakness, andun yung aking anxiety na pinipilit kong i-control. Yung ganitong piyesa, ito rin yung nagdala sa akin, yung siguro yung aking emotion. Lately, nag-join ako ng Korean JOHE art competition sa South Korea. Wherein 3 nights ago na i-announce na nanalo ako bilang best actress, best artist. Wow, galing! Yeah. So, yun yung sinalihan ng mga iba-ibang bansa na na artist. Galing. Ngayon. Dalawang bandila ng Philippines. Dalawang bandila ng Philippines. Hindi ko akalain na yung... Congratulations. Thank you. Hindi ko akalain na yung aking fear ay pwede rin pala akong dalahin into other, di ba, other condition na hindi ko siya dapat katakutan. Fear, pero hindi siya dapat katakutan. Dapat harapin. Yun. Galing. Ang ganda ng kwento nun, no? Yung naiiyak na ako tapos biglang nanalo or kinilala sa South Korea. Parang napaka-joyous bigla. Di ba? Parang, wow, dala mo yung bandila ng Pilipinas. Tapos, kalaban o kasabay mo sa competition iba't ibang bansa. At hindi naman nababalita. Hindi pa, kasi pa yon? Kasi, hindi pa na-announce. Hindi pa sila nag-announce kasi ang actual announcement ng ay October. Meron pang 2 award na hindi pa napipili. So, maswerte tayo dito sa Sining Pilipinas na una na tayo nakaalam. Exclusive. I-share ko sa iyo yung yung picture ng sige po. Dagdag natin sa video. So anything more na gusto mong sabihin tungkol diyan, no? Ayan, sa ngayon meron kaming group. Kasama ko si Valerie Teng at saka si Arturo Arcega. Ang subject naman ni Valerie Teng kasi is low bro. Meron kaming mga batang artist na kasama na ini-invite pagka nag-exhibit. So, sila yung mga tinutulungan namin or tinutulungan din nila kami. Tulong-tulong para magkaroon ng chance yung mga bagong ideas. Low bro is medyo bagong style ng art sa atin na although sa ibang bansa na siya, tanggap at maganda na yung acceptance. Gusto namin na mai-share din dito sa mga local collectors natin kung gaano din kaganda at may lalim din yung mga gumagawa ng art na to. So, nag-organize kami. Pag may mga invitation, isinasama namin sila. Grupo? It's not actually, it's a collective lang siya. 360 creatives ang it's our page is on IG, Instagram. Okay. So, doon makikita yung please follow 360 creatives on Instagram. Tama yan kasi kumbaga sa bayang pag-angat, di ba? Oo. May pangalan na, may matagal na yung karanasan sa art scene, tapos yung mga baguhan, which is yun naman yung dapat. Oo. Diba? Hilahan tayo pataas, hindi pababa. So, yun yung idea na tulong-tulong. Tinutulungan namin yung isa't isa para mai-share yung art ng bawat isa. Okay, ma'am. This time, ano po yung inyong hawak? Ito naman ay parang collaboration namin ni Elmer. Collab. Collab. It's collab. Gumagawa ako ng mga pieces of wood na ginawa ni Elmer. Nilagyan ko siya ng pouring. Right? Ito hindi pa tapos, pero yung kabila, ganito siya pag wala pa siyang pouring. So, it is solid na kahoy
na bilog na nilagyan ng design. So, yung iba-iba, meron siyang walang butas, meron siyang dalawang butas, meron siyang nasa side ang butas. This one, ito yon, yan, nasa gitna yung butas niya. Ayan, so, likod at saka harap, lalagyan siya ng pouring, then ilalagay siya sa stand, nakaganyan siya. Parang tabletop. Oo, pwede siyang tabletop. So, yung mga ganito naman, ito ay epoxy. Shinape ko naman siya, then nilagyan ko din siya ng pouring. So, basically, sculpture na siya, tapos Yes. may resin pouring pa. Oo. So, medyo may kahirapan kasi mahirap i-maintain yung composition. Dahil yung shape. Gagawin mo sa harap, then gagawin mo sa likod. Oo nga. Kailangan yung continuity nila, hindi makikita yung kung saan sila natapos. Oo, yeah. Dapat seamless siya. Hindi makikita na doon siya natapos. Yeah. That's the magic. Oo nga. Yan. Galing. Oo. So, gumagawa rin kami ngayon ng mga centerpieces na tables na nilalagyan ko din ng pouring, then ko-cover on top ng resin para protection. Yun yung mga ginagawa. Galing. So, yan yung benefit ng mister mo ay artist din. Yeah, oo. So, woodworking. Oo. Siya yung Kanina ko lang nalaman, si Sir Elmer pala, member din ng Assemblage Ranch. Oo, Assemblage kasi. Hindi kaya nagko-comment sa GC. Yes, simple lang kasi Sinabi lang niya sa akin. Hindi pa siguro na yung kung paano mag-uumpisa, pero ang dami na ng ideas. Nag-share kami ng ideas. Actually, kung paano niya ako sinusuportahan. Ganun ko din siya sinusuportahan. So, yung materials, oo. Yung mga materials, sinusupply niya ako kagaya ng kahoy. Susuplayan niya ako kung anong kailangan ko, kung anong shape, kung anong materials ang kailangan. Bibigay niya yun sa akin. Then, ako yung gagawa ng idea kung paano gagawin. So, nababanggit ko yan, ito yung madalas kong tanong. Gaano kahalaga ang suporta ng pamilya sa isang artist? Pinakamahalaga. Unang-unang pinakamahalaga. Alam mo, noong nag-uumpisa pa lang ako ng art, sabi ko, paano ko ba to ibebenta? Siya yung nag-post na i-post natin, iaalok ko sa mga kaibigan. So, ganun kami nagsimula. Yung unang-una kong mga buyers, unang-unang namili ng mga una kong gawa ay mga kaibigan at kamag-anak. So, pag popost niya, o di kaya papakita niya sa uncle, papakita sa kapatid. So, binibili nila in support. Then, saka na nung dumami yung bumibili, andun din. At saka, since ang gastos napakamahal ng mga medium sa pouring. Kung nung una na nagsimula ako parang 5 pesos per square inch. So, pag hindi mo nabenta, wala ka ng pambili ng susunod na panggawa mo. Ginagawa ni Elmer, siya yung nagsusuporta sa akin para makabili ako ng mga materials doon sa susunod. Kaya napakahalaga na sinusuportahan ka ng members of the family. Andun din, isa ring magandang aspect yun na kailangan ko ng moral support. Tingin ko ang pangit Hindi, maganda yan. Oo. Reject to Ulitin ko, wag mo ulitin na sabihin niya sa akin. Huwag mo ulitin. Hindi ako satisfied Hindi, reject yan. Reject to sa akin. Hindi ito yung gusto ko Lalo na nung mga una akong nagsisimula. Hindi, sige, hayaan mo lang yan dyan. Babayaran ko yan sa'yo. So, babayaran niya yun sa akin. And then, ipopost niya. Ang nakakatuwa, merong mga pieces na kung ano yung sa tingin ko reject, ipinost niya lang sa Facebook niya. After 30 minutes, binili ng mga kaibigan niya, kamag-anak niya. So, ganun kami nagtulungan. Hindi ako makakarating sa ganitong stage kung hindi niya ako sinuportahan. Taga-buhat, taga-bili,
tagahanap ng ganitong material. So, napakalaking bagay. Kung nasaan ako ngayon, ay malaking utang na loob sa kanya at sa pagtutulungan. Yun yung isang magandang bagay na meron kami. Wow. Congratulations. Thank you. Artistically, paano kayo nag-uusap mag-asawa? Pinagtagpo. Nagdidebate ba kayo? Yeah, marinit kami magdebate. Although, pinagtagpo kami. Mahilig kami talaga pareho sa bonsai. Mahilig kami sa sasakyan. Nag-e-enjoy kami sa buhay sa bundok. Hindi namin kailangan laging nasa limelight, nasa mga sine na. Okay lang sa amin na nasa bukid lang kami, ganyan. Marami kaming pinagsasamahan na pareho kami. Minsan nag-iinuman kaming dalawa. Wow. Yan. Ka-table niya ako. Marami kaming bagay. Oo. Kaya, yun yung pinagkakasunduan. So, maraming bagay na pinagkakasunduan. Pero, nagtatalo pa rin. Since ako ay 20 years sa manufacturing, andun ako sa management level. So, sa kanila, nasa manufacturing din siya. Pero, ang ano nila, orientation nila, although engineer siya, ay nasa rank and file sila. Iba ang training ng management. So, merong, who's the boss? Yeah. Sinong tama? So, magkaiba kami ng training. Kaya marami kaming bagay na pinagtatalunan. Ang mahalaga, in the end, applied kung ano yung mga natutunan sa trabaho. Ako personally, meron akong analysis. Ano bang pinag-aawayan namin, lalo na nung mga unang panahon? Ano bang mga pinag-aawayan? Yeah. Baka hindi mo na itanong, Sir Chris. Sige po. We have been married for 38 years now. Wow. 38. Yes. So, ayan, nung mga una, ina-analyze talaga. Since nasa manufacturing ako sa Japanese, talagang matindi yung analysis ng problema at saka paggawa ng solusyon. Hindi pwedeng ito ay problema forever. So, pag nagtalo kami o nag-away kami, gagawa kami na pag-uusapan namin. Ano ba ang cause? Bakit ba tayo nag-away? So, anong countermeasure? Para hindi na tayo maulit mag-away, ayoko na nag-aaway. So, para hindi tayo maulit mag-away, anong countermeasures na gagawin natin? To prevent the away. To prevent. So, hindi instantaneous. Hindi instant na nag-usap kami. Tomorrow, hindi na kami nag-away tungkol doon sa bagay na yon. Lumalabas pa rin. Paulit-ulit pa rin. Pero, as you go along, nakaka-adjust ang isa't isa. Does it help na pareho kayong artist? Kaya nagkakaintindihan kayo in so many ways? Yes, it does. Oo. Kagaya niyan, palipat-lipat siya ng pwesto. Yeah. Pwesto ng mga paintings. Paintings ko, colleagues. Oh, yeah. Yan, bahala na siya dyan. Since yung mga pyesa namin ay mabibigat. Bahala na siya sa curation. Oo. Hindi ko na pinakikialaman yan. Kung saan niya gusto ilagay ang mga paintings na bago, siya na bahala dyan. Kung saan niya gustong ilagay yung mga luma, siya na bahala dyan. So, na-appreciate ko kung saan niya gustong ilagay. Hindi ko na siya kukontrahin dahil kung yun ang interpretasyon niya, aminin mo, tayo magkaiba ng interpretasyon ng di ba? So, sasakyan ko yun. Pareho kaming artist, hindi ko siya kukontrahin. Ganun lang yun. Malaking bagay na pareho kaming nag-appreciate ng art. Isa sa mga tanong ko, hihingin ko lang yung personal na opinion. Walang tama at mali rito. Ano ang art para sa iyo? Parang ang simple, no? 3 letter lang, art. Pero parang ang hirap niyang ipaliwanag. Pero ang art, depende sa tao, parang kung paano mo i-express yung sarili mo. Hindi naman painting lang ang art. Music, dance, lahat, di ba? Parang kung paano mo i-express yung sarili mo na ma-share mo sa ibang tao. Ayun yung sa akin. So,
ikaw bilang artist, paano nakatulong ang art, ang singing, sa'yo bilang isang individual, bilang isang asawa, bilang isang nanay? Ay, madaming naitulong sa akin. Unang-una nga siya, therapeutic siya. So, hindi ko na naiisip ngayon na may sakit ako eh. Kasi unang-una, may pera ako kasi bumibenta ako eh. Nice. Yeah. Tumaas yung self-esteem ko. Kasi hindi na ako ordinaryong tagalaban na lang ngayon. Tagaluto. Nai-express ko na kung ano yung nasa sa loob ko through my colors. Wala naman akong shape na pinapakita para sabihin sa'yo na ito ay magandang umaga, ito ay gabi, ito ay malungkot na araw. Pero yung kulay ko ay nagsasabi kung ano ang damdamin ko. Yun. Nakatulong din sa akin para makalabas ako. Kasi, syempre, pagka artist ka, lagi kang nasa exhibit, lagi kang nasa limelight. Openings. Yeah, openings. At mahalaga sa pagtanda, ay, bata pa pala ako. Mahalaga sa atin, yeah. Isa daw sa pinakamahalaga as the age, yung socialization. Okay. So, iba yung aura ng tao na laging may kausap kesa doon sa aura ng tao na lagi na lang nakamukmuk sa bahay. Laging isolated. Yes, oo. So, isolation versus socialization. Yes. Mahalaga na nakikipag-socialize din tayo. Banggitin ko rin, no, para sa mga artist, I encourage them na makipag-usap sa matatandang artist. Hindi porke matatanda, makukulit na. Pero sa totoo lang, ang dami kong natutuhan sa mga matatandang artist na nakatabi ko lang sa exhibit at nakipagkwentuhan sa akin. Maraming matatandang artist na hindi siya madamot. Hindi madamot sa informasyon, hindi madamot sa learnings. Naku, makatabi mo lang yan dyan. Si Sir Raul Isidro, makatabi mo lang yan dyan, tuturuan ka na yan. Kailangan ganito, kailangan ganyan. So, makipag-usap tayo dun sa matatanda. Hindi lahat sila ay boring kausap. Ang dami nating matututunan. Dahil sa mas mahaba na yung karanasan kasi nila, talagang tayong mga baguhan ay mas maraming mapupulot na aral sa mga, kumbaga, nauna na sa atin. There are some na ayaw mag-share, madamot. Attitude na yun. Attitude, yeah. At naninira. Wala tayong magagawa. Pero, yeah. Iwasan na lang natin. Pero, kailangan maging learning din sa atin kung ano ba ang gagawin natin in case na makasama sila or ano ang natututunan natin sa behavior nila na hindi natin dapat gayahin as we age. Ma'am, yung journey sa art, from the burning to pouring, was there ever a time na nagkaroon ka ng artist block? Yung ang dami mong iniisip, di mo magawa, o gusto mong gawa pero wala kang maisip na idea? Yeah, pagka yung nagkakasunod-sunod, ano ba, may solo exhibit, tapos kailangan mo mag-submit by the end of the time ng ilang piyesa. Parang, ganun ba? Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Parang nagkakasunod-sunod, pare-pareho ba to? Parang, or lahat ng gawin ko, pangit, lahat ng maisip ko, mali. Pero there are times din naman na bago ako matulog or nagigising ako ng madaling araw, gusto ko nang magpinta dahil yung naiisip ko, gusto ko nang i-execute. Baka mawala. Or ma-prove ko na tama ba? Gusto ko nang gawin. So, nangyayari talaga na na-art block ka na hindi mo paano mo na-overcome? Paano nalalagpasan yung ganung challenge? Nagre-relax ako. Minsan, shopping. Wow! Yun yung weakness eh. Shopping. Pagka may nabili ka. Mag-relax tayo. Pagka nakapag-shopping ka na, meron ka ng guilt. Ay, nag-shopping ako, mahal to. Kailangan magtrabaho ako para bumenta. Para mabawi yung pinag-shopping. Hindi. Umahanap ako ng inspiration doon sa mga artist na mahuhusay na nakita ko na ano ba ang ginagawa nila, ano ba ang maganda sa kanila, ano ba ang epekto, ganon.
So, humahanap ako ng inspiration sa ibang artist. Yun nga, totoo yun, nagre-relax. Nag-stop muna ako. Either nagbabasa ako ng libro, nagbabrowse ako ng mga art sa ibang bansa, sa atin, mga exhibit. And then, pag nakakita ka or na-refresh ka na, automatic, babalik siya. Nakakaisip ka, mai-inspire ka na uli. Ganun, pag relax lang. Huwag madaliin. Kaya, totoo yung sinasabi niyo ng mga matatanda na gawa lang ng gawa. Hindi dapat na maggagawa ka lang pagka may exhibit. Kasi, kailangan ilabas mo ng ilabas kung anong nandyan. Baka pagdating na may exhibit ka, walang laman. Wala. Oo, wala kang magawang pyesa kasi hindi mo alam kung anong gusto mong ilagay sa canvas. So, pag meron tayong idea or hindi lang idea, kailangan daw, turo din ni Sir Raul Isidro na meron tayong artist discipline. Okay. Paano so, share us. Ang artist discipline, para ka rin nag-opisina. Every day, kung ikaw ay full-time, 8 o'clock to 5 o'clock, nagtatrabaho ka. Meron kang coffee break na 10 minutes, meron kang lunch break na 1 hour, and then sa afternoon, meron ka uling 10 minutes, and then you stop at 5 o'clock. Kung meron kang dapat i-overtime, meron din siyang gagawin. Doon naman sa mga part-time, ganun din, discipline din kailangan. You have to have specific time. Every day, 2 hours or 3 hours, kailangan humawak ka ng brush. Kailangan, hindi yun mawawala. Do you keep yung time record kung ilang oras ka gumawa sa isang pyesa? Nagno-notes ka? Not really, pero talagang I make it a habit na every day. Pagising ko ng umaga, diretso na doon. Or magluluto ako ng breakfast. Pero pagka marami akong ideas, marami akong gagawin, hindi ako nagluluto. Bahala na sila magluto o nakakainin nila. Kailangan ko. Yeah, gusto ko magtrabaho na. Ma'am, nababanggit mo yung mga international shows. Tatanong ko, ano sa tingin mo ang edge o lamang natin sa ibang nasyon when it comes to art? Siguro dahil yung mga Filipino artists natin broad-minded ba? Yung mga composition hindi common, mga kakaiba. Kaya mataas din ang sales return ng yung mga exhibit namin na pinagdaanan. So, maganda yung sales ng mga Filipino group artists. Yes, maganda ang ROI. Makikita mo rin na yung mga nagko-compete natin sa ibang bansa, although, 'di ba, nananalo sila sa kaya sabihin yung capability din ng mga Pilipino, hindi siya naiiwan. Oo. So, having said that, tingin mo nasaan ang estado ng Philippine arts? Hindi ko pa masabi yan, parang wala pa ako sa wala pa akong kay na mag-conclude sa mga bagay na yan. Pero observation, hindi tayo naiiwan kasi kung yung mga ilan na international shows na nasalihan ko, hindi naiiwan yung ating mga artworks in terms of composition at saka yung colors na yung depth ng scene. Yun. So, let's say 10 years from now, nasaan tayo? Hindi ko masabing on top. Alam mo kung bakit? Kasi meron tayong kakulangan eh. Like support from government. Okay, magandang topic yan. Yeah, Favorite topic yan. Parang wala tayong support from the government. Maikwento ko, nag-exhibit kami sa Taiwan. Full support sa kanila yung government nila. Although private yung nag-initiate, pero andun lahat yung mga government officials.
So nagpa-auction sila ng mga local artist nila, namili ng ano ang mga government officials nila sa mga local nila. Andun lahat. Tapos pero yung sa atin hindi kami makapag-encourage ng exhibit dito kasi baka hindi namin kayanin suportahan by ourselves. Hindi namin Like, wala. invite ng Yeah, artist from oo. the other country. Kasi yung mga artist na sinasamahan namin is Asian Asian exhibit ito eh. So umiikot. It's dati nasa Taiwan, nasa Malaysia. So parang annually may nag-host. Yes, annually may nag-host. So parang nakakatakot na baka pag nag-invite na mag-host ang Philippines mapahiya ba dahil kulangin ng suporta. Yun yung nakatakot. Tsaka isa pa, sana nga magkaroon ng grant na yung mga artist na nagpa-participate abroad, lalo na dun sa mga competition, yung mga binali, di ba? Nananalo ang mga Pilipino. Sana merong project na masuportahan sila financially. Ma'am, hihingan kita ng advice. Ito yung isa sa mga paborito kong portion. Tinatawag ko itong words of wisdom. Hihingan lang kita ng advice para sa mga manonood natin na artist kung ano ang iyong masasabi sa kanila. Go ahead. Kagaya ng nasabi ko kanina, kailangan continuous learning. Hindi tayo kontento sa kung ano na lang yung estado natin ngayon. Kailangan nagpa-progress tayo. Umuunlad tayo, umuunlad din yung art natin. Pangalawa, nabanggit ko yung tungkol doon sa hindi ko alam kung napag-uusapan advice sa pricing ba ng artwork natin. Okay, go ahead. Go ahead. Ito'y laging topic doon sa mga group sa Facebook eh. Sabi, meron akong nakakita na pahalagahan niyo yung sarili niyo. Okay. Yeah. Value niyo yung sarili niyo, mahalan niyo yung artwork niyo. Okay. Yan. Pero dapat siguro mag-umpisa tayo doon sa mababa. Parang mahalaga yung sarili natin, pero kilalanin din muna natin gaano na ba kataas, kalawak yung experience natin. Sabi pag sinabing matanda na yan sa art, hindi dahil sa age matanda na sa art. Hindi ka pwedeng tawaging master dahil 70 years old ka na. Kundi master ka dahil bata ka pa lang, nag-art ka na, sa tagal ng experience mo, sa dami ng natutunan mo. So kung ikaw ay nagsimula ng 60 years old ka na, at naging artist ka, hindi mo pwedeng sabihin in 5 years ay master ka na. Yung ganun. Although mahal natin yung sarili natin, mahal yung artwork natin, let's start kilalanin natin ano ba na ang level ko, ano na ba ang achievement ko para mag-price ako ng 200,000 for this artwork. Yung ganun ba? Pagka ba itinabi ko yung artwork ko, kapareho na ako ni Sir Raul Isidro na siya ay college pa lamang ay nag-art na, samantalang ako ay kauumpisa pa lang, pareho na kami ng presyo. Sabi ko sa sarili ko, dahil magaling ako, pareho kami ng presyo. So, hindi ganun yung pagpa-price natin. Hindi yung nag-exhibit ka ng una ng 20,000 ay nabili yung artwork mo ng 20,000. Yung sumunod na exhibit mo ay naging 40,000 na agad yung artwork mo. So, kilalanin muna natin yung sarili natin. Consider natin yung mga experience natin. Consider natin yung mga achievements natin. Unti-unti, hindi natin nabibigla. Kasi daw, kabilin-bilinan, hindi ko makakalimutan na pag nagtaas ka na ng presyo, ano ba ang presyo mo ngayon, ang PSI mo ay nasa 120 ang PSI mo, hindi nabili yung artwork mo. Halimbawa, nabilan ka una, nagtaas ka ng 120, nabili. So, yung artwork mong, yung ganito kalaki, nagkakahalaga ng 200,000, nabili. Yung susunod mo exhibit, ganun pa rin yung presyo mo, 200,000, hindi na siya nabili. Yung mga susunod mo pang uling exhibit, hindi na rin siya nabibili. Pwede mo ba siyang ibaba? Mahirap.
hindi yun normal. So, pag nagtaas ka ng presyo, nanggaling ka dito, tumaas yung presyo mo, Dapat kaya mong i-justify. yes, kailangan mong i-justify. So, hindi pwedeng galing ka dito, nagtaas ka ng presyo dito, hindi nabili, bumaba ka uli doon. Nabili uli, tumaas ka uli doon. So, gawin natin gradual. Unfair sa collector yun. Yes, oo. Gawin natin gradual. Gradual, habang tumataas, huwag kayong mainip na tumaas agad yung presyo. Bigyan natin meron kang mga gustong pasalamatan at i-promote na webpage or Facebook account, Instagram, whatever. Huwag niyo kalimutan i-follow ang 360 Creatives. Kasama ko doon si Valerie Teng at si Arturo Arcega. Yeah, next. Schedule natin. Schedule natin si Valerie. Si Miss Maylin Quito na ng puso, napakalambot ng puso sa mga artist na tingin mo lang siya mataray pero pagka utangan nyo. Sorry, hindi, joke. Matulungin sa mga sumusuporta talaga. Sumusuporta sa mga kapwa artist. Oo. Siya magsuporta. Ayun. So, any parting words? Salamat sa mga nag-appreciate ng art. Sa mga artist, huwag tayong tumigil mag-aral. Learning, dire-diretso lang. Aral pa rin tayo ng aral. At practice. Practice ng practice. Yun lang. Okay, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you.